Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's sinupalpal po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, kung matatandaan ninyo, ay nagkalok po ng reconciliation itong si Pangulong Bongbong Marcos. Doon po sa isang podcast, sinabi niya, ayaw niya na magkaroon ng kaaway, gusto niya nga ayusin ang ating bansa. So, na-open po siya for reconciliation sa grupo ng Duterte, sa mga kaalyado nito at kung sino-sino pa na bumupuna sa gobyerno. Pero itong si Bato de la Rosa, nako, ang kapal na muka. Ang daming demand. Sabi niya, kung gusto mo ng reconciliation, paalisin mo muna yung mga ICC dito sa bansa. Kasi meron pong grupo ng ICC na nandito. Ang ginagawa po ay ini-interview yung mga pulis na sangkot po niya sa tokhang. Siguro natatakot si Bato de la Rosa na baka ilaglag siya. At maalaman yung talaga nga ginawa ni Bato de la Rosa o yung utos ni Bato de la Rosa sa mga kapulisan. Kaya sabi niya, sige, papayag akong reconciliation pero alisin mo muna itong mga ICC dito. At si Panelo naman, sabi ni Panelo, sige, payag kami. Pero ibalik mo muna si dating Pangulong Digong Duterte dito sa Pilipinas. So, marami pa silang demand. Pakinggan natin na itong si Bato de la Rosa. Sa kanyang sinasabi tungkol nga dito sa reconciliation alok ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Senator Bato, may alok hong reconciliation si Pangulong Bongbong Marcos and you've already said na kailangan ipakita ang kanyang sincerity. Paano niya maipapakita ang sincerity? Ano ho ang hinihiling ninyo? Si Attorney Sal Panelo, ang sabi po niya, dapat mapauwi si FPRRD. Tingin niyo ho ba, dapat din po bang mangyari ito o may iba ho kayong kondisyon na nakikita o hinihingi sa Pangulo? Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kanya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. So dapat, kung sincero siya, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kanyang sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Sabi nila walang jurisdiction pero ngayon ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel dyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin yan? Mm-hmm. May ginagawa ho ba kayo, Senator, para i-counter itong ganitong mga hakbang? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino. Ito, singit ko lang mga kababayan Sabi ko sa inyo wag na wag niyong iboboto ito si Bato de la Rosa tingnan nyo, gagamitin na naman ang kanyang posisyon para mag-hearing. Imbestigahan nila ngayon yung mga sino ba nagpapasok sa ICC. So, talagang self-interest itong si Bato de la Rosa. Ewan ko ba kung bakit ito binoto. Nagbigay na kami ng warning sa inyo na hindi ito magtatrabaho para sa bayan. Ang gagawin nito, ipagtatanggol na ito si Duterte. Sa loob ng 6 na taon, wala itong gagawin. Ipagtanggol si Duterte, sariling interes ang uunahin. Pero hindi pa nakaupo, sinasabi niya, mag-hearing kami. Ito na naman si hearing. Mga walang kwentang hearing. Sinasayang lang ang pera ng bayan. Imbis na yung hearing nila para mapaunlad itong ating bansa. Ang gagawin niya, mag-hearing, mag-iimbestiga para sa sariling interes. Kaya, ewan ko, bakit binoto ninyo itong si Bato de la Rosa? Na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito na didiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga mga pulis
I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porque retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinoconsider yung kanyang serbisyo, na yung buhay niya na kanyang dedicate dyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo sign ng affidavit, ay damay kayo sa kaso. Ang dami pulis yung pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig dahil sa Interpol na yan. Oh, ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigator sa nandito ngayon sa atin at nag-imbestiga, sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad dyan kung ganun. Ang Okay. Singit ko lang uli, mga kababayan, kung matatandaan ninyo, etong si Bato de la Rosa, nagsalita siya dati, sabi niya, kung gusto ninyo sa mga biktima ng EJK, idemanda ninyo yung mga pulis, yung involved na pulis. Yung halimbawa, may nagurgur diyan sa Tondo. O yung pamilya, demanda niyo yung pulis na naggurgur. Natatanda ko yun sinabi ni Bato de la Rosa yun So para maligtas siya, sabi niya, demanda niyo yung mga pulis. Bakit kami ang sisisiin ninyo? May mga pulis na gumawa ng kalokohan dyan sa lugar ninyo. Ginurgur yung kamag-anak ninyo. Idemanda niyo yung pulis. Bakit hindi kayo magdemanda? Hindi yung sa ICC kayo magreklamo. Ganun yung sinabi ni Bato. So yung sinasabi niya na concern siya sa mga pulis, kalokohan po yan. Kasi kung concern siya sa mga pulis, dapat di siya magsasalita ng gano'n. Parang ililigtas niya sarili niya, ang didiretsyon demanda ng mga biktima ay yung mga pulis na involved. So, hindi ako believe dito kay Bato de la Rosa sa mga sinasabi. Iba-iba rin ang sinasabi nito Tapos ngayon, takot na takot talaga Kasi baka nga lumabas lahat dyan po sa investigasyon na talagang iniutos sa kanila nila Bato de la Rosa at ni Duterte yung mga dapat gawin. Ito nga pong mga paggurgur. Dahil po dyan sa tokhang. Unang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon, na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero ng kanyang reconciliation na hinahangad. Okay, so yun po yung demand ni Bato de la Rosa. Hindi, no? Inaalok na sila ng reconciliation, pero ang gusto ni Bato de la Rosa ay meron mo nang gawin ang presidente. Kumbaga, demanding. Ang kapal ng face. At kini-question niya pa ang sinseridad ng Pangulo. Di wow. Di ikaw na sincere. Ito mga kababayan, pakinggan natin ang Pangulo. At sinupalpal niya. Etong si Bato de la Rosa. Again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Bongo said, No. That's not how reconciliation works. We don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. And that condition. Tapos na. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Itong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know what will come up.
What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge at the I'm only I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, edi isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Good evening po, Mr. President. Any update po doon sa effort po ng pamahalaan na may abot po sa lahat ng mga Pilipino? Walang pupuntahan na. And that could tapos na. Okay, so yan. Napakalinaw naman di ba? Ang gusto ng Pangulo, pag-usapan. Kung meron kayong problema, pag-usapan. Hindi yung gusto ni Bato de la Rosa at ni Panelo, gawin mo muna to bago kami makikipag-usap. Hindi ganun. Di ba? Upuan ninyo parehas. Sa kanyo i-open yung mga problema ninyo, yung pinagdadaanan ninyo. Yung gusto nyo mangyari, pag nandun na kayo, nakikipag-usap na kayo, nakikipag-ayos na kayo, inaayos nyo na ang ating bansa. Hindi yung, gawin mo muna to, gawin mo muna yan, bago kami makipag-usap. Hindi po yan hindi yan ang punto ng ating Pangulo. Kapag ganyan, walang mangyayari. Di ba? Sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos eto demand di ba to? Paalisin mo yung ICC. Kung sabihin ni Pangulo, sige, paalisin ko ang ICC pero ganito muna gawin mo. Wala nga patutunguhan yan. Di ba? I-questionin mo pa yung sincerity ng Pangulo. Ikaw nga, sincere ka ba? Pansariling nga kapakanan nga lang iniisip mo. Kaya nga gusto kayo makausap ng Pangulo para maayos na yung bansa Hindi naman siya nagsasalita para sa sarili niya Para sa bansa, para maayos ang Pilipinas. Tapos kayo, yung inyong mga demand pang sarili. Walang yan. Umupo kayo, makipag-usap kayo kay Presidente Bongbong Marcos. Magtayo kayo ng panel dyan. At ayun, sabihin nyo lahat ng gusto nyo mangyari. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, titingnan natin kung kaya gawin. O pag nagkaharap kayo, di sabihin ni Bato yung problema niya. Mr. President, kinakabahan kasi ako Kasi baka ilaglag ako ng mga pulis Sabihin niya kay Presidente Bongbong Marcos yun. Di gagawa ng paraan ni Presidente Marcos kung kaya niya. Si Panelo naman, Mr. President, si Digong nandun sa Pwede ba natin ibalik dito? Tingnan natin kung magawa natin ng paraan. Mag-usap kayo. Hindi yung wala pang ang pag-uusap, nagdi-demand na kayo. Anak ng teteng. Ang kakapal naman ng face nyo. Kaya, ayan, simpleng-simple ang gusto ng Pangulo. Yung sinasabi ni Bato, sinupalpal Hindi ganoon ang gusto kong reconciliation. Ayusin natin, mag-usap muna tayo bago kayo magdadakdak dyan. Tapos etong si Bato, hindi pa nakapwesto. Sa 20th Congress, eto na, alam na natin agad ang gagawin niya. 6 na taon niya mag-hearing para sa pansariling interes. Wala. Kapag ganyan mga kababayan, wala po talaga mangyari sa bansa natin. Although nag-reach out ang Pangulo, etong mga kalaban talaga ay talagang sarado po Hindi po nila mahal ang bansa. Ang mahal po nila yung kanilang partido, etong si Duterte at yung kanilang mga sarili. Ayan po sila. Kaya sa tingin ko itong reconciliation malabo pa sa sabaw ng pusito Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.